Unang-una po, nasaan at kumusta na po ngayon si Mary Jane Veloso nang makausap po namin ang kanyang nanay kahapon? Hindi pa daw sila nagkakakumustahan. Ay, nandun pa siya sa preso sa death row sa Yogyakarta, ang aking pagkaalam. Kasi syempre may protocol yan na bago mo makausap yung preso na nakapiit doon sa kanyang tulungan. So, hindi ganun kadali na makakausap si Mary Jane. Ganun po. Pero kumusta naman po siya? Kayo po ba'y nakakakuha ng balita? Oo naman, paglakan-lakan, nakakakuha kami ng balita kila nanay, tsaka kay tatay, yung magulang niya. May panahon na may dinadamdam siyang mga sakit, no? Siyempre, dahil nangungulila siya, ilang taon na rin siyang nandun sa death row, hindi na niya nakita yung mga kanyang dalawang lalaki na lumaki, ay binatilyo na pareho. So, pero nakita ko siya hindi ko na maalala kung kailan eksakto, pero personal namin binisita. Masaya naman siya. Actually, nagiging busy siya. Meron siya mga ginagawang yung mga shawl, saka mga bag. Mga ganon, mga aktibidad na Oo, ganon. Opo. oo, habang nasa loob. Tsaka aktibo siya doon sa simbahan kasi merong kapilya doon sa loob ng simbahan. Kamatayan po sana ang hatol sa kanya na parusa na ibaba po daw ito ng life sentence ayon po kay PBBM. So ito po ba'y makukumpirma ninyo na totoo at kailan po ito nangyari? Ay, ang ating gobyerno mismo ang pwedeng officially mag-confirm yan. Pero maaari ko rin magbigay ng aking legal opinion dahil death sentence yung by firing squad yung itinataw sa kanya sa Indonesia. At kung isasalin ang kustodiya dito sa Pilipinas sa kalaunan, at sana sa lalong madaling panahon, wala katumbas in death penalty. Alam natin lahat yan. No? So ang pinakamalapit na kaparusahan, effectively, magiging yung tawag naming mga abogado, reclusion perpetua. Hindi naman talaga siya life imprisonment na panghabang buhay. 40 years po yun. No? Yun ang pinakamalapit. Hindi naman ibig sabihin na yun agad automatic ang... kasi nagbuka naman na ang Indonesian authorities na pwede naman bigyan ng clemencia ni Presidente Marcos si Mary Jane kung makakabalik na siya dito sa Pilipinas. So ano po ang ibig sabihin nun? Parang time served dahil matagal na rin po siya nakakulong doon. Ang paghatol ba sa gobyerno halimbawa o bayan ng Indonesia ay hindi carried on o hindi po itutuloy kahit na siya po'y ibalik sa kanyang homeland? Kasi sa criminal law, hindi ka pwede magparusa ng isang individual sa isang krimen na hindi nangyari sa iyong bayan. So, ang nangyari po dito, Corina, ay political diplomatic arrangement between sa dalawang bansa. No? Hindi siya legal arrangement. Kasi yung legal jurisdiction, dinidiin nga ng Indonesia, ay nasa kanila, naturalmente. Kasi yung kaso ay nandun nangyari, doon nagkaroon ng conviction. Ang inililipat lamang po ay ang physical custody. Pero, gayunpaman, sinabi na ng ministro nila sa isang pahayag nakaraan na ng isang linggo na kapag nailipat na yung transfer of prisoner tawag nila, kasi nag-uusap pa naman, although in principle, halos okay na yan, ay yung responsibilidad na sa rehabilitasyon at mga pagpapasya o desisyon kung magbibigay man ng remission or clemencia ay nandun na, pinapasa na sa pinuno ng bansang Pilipinas. Ganun pala po. Opo. So talagang nasa kamay po ng Pangulo. Opo. Pag nakabalik na. Kapag nakabalik na. Opo. Ganun pala yun. Okay. May natutunan po ako ngayong araw na ito. Sa sinabi po ng Pangulo na hindi po niya masabi kung mabibigyan niya ng clemency si Veloso. Ano po ang reaksyon ninyo rito? May opinion po ba kayo dito? Ay, siyempre, ang aming posisyon, mula pa nung nandun kami, Corina, naalala nyo naman, nandun tayo noong April 2015 hanggang sa nalaman natin na nasalba na natin lahat. Lahat naman tayo yan Hindi lang ng individual o gobyerno o mga organisasyon. Marami yan, sama-sama tayo dyan. Ay tinutulak man natin ng clemencia. Pero ang pagtuon natin ng kahilingan na yon, nandoon pa sa Indonesian President. Kasi hindi pa nangyayari itong bagong kaganapan, itong solution political diplomatic. Ngayon, dahil nagbuka na nga, ika nga,
at na pumapayag na in principle na ilipat na yung responsibilidad, ay tinutulak pa rin namin yung clemency. Ngayon, kung nagsabi si Presidente Marcos na hindi pa niya masabi, tingin ko naman, nag-iingat din siya eh. Meron kasing, ano ba tawag dito sa mga bansa, yung committee, no, sa English, no, may cortesia din yan eh. Dahil sabi ng Indonesia, o ililipat namin, pero dapat naman, huwag yun ang questionin yung aming, jurisdiction. Tapos na yan, na-convict na namin yan eh. Ang gagawin na lang natin, lilipat namin sa inyo, tapos kayo nang bahala. Actually, respetuhin din namin yun. So, walang contradiction po doon. Opo. Hihintay na lang po nating makarating muli dito sa ating bansa. Ito pong si Mary Veloso. Kailan po ito? Ay, wala pang natakdang panahon. No? Ang alam ko, nag-uusap. Bagamat may mga naririnig na tayo mula sa Indonesia, kahit sa ating mga department na December pwede nang maproseso, sana mahabol natin yung Kapaskuhan kasi napakahalaga sa ating mga Pilipino ang panahon na yun. Okay, maraming salamat po sa impormasyon, Attorney Edre Olalia, ang abogado po ni Mary Jane Veloso.